Wika ni Yun Xiao. Ang lungsod ng Yanwu ay orihinal na isang subordinate na paksayo ng Tianyuan Chamber of Commerce sa katimugang rehiyon. Bilang City Lord ng Yanwu City, nasa ilalim din siya ng jurisdiksyon ng Tianyuan Chamber of Commerce, kung nasisiyahan ba ang lahat. Ang Yanwu City ay kabilang sa Tianyuan Chamber of Commerce. Naging seryoso naman ang kanilang mukha matapos nilang marinig ang tinura ni Li Yun Xiao. Ang katimugang rehiyon ay orihinal na isang lupain na inabandona ng iba pang mga kamara ng komersyo. Tanging ang isang humihinang lugar tulad ng Tianyuan Chamber of Commerce ay mag-aabala na pumunta doon para kumagit, sinong mag-aakalang mamumulot sila ng kayamanan tulad ng Yanwu City. Ang Yanwu City ay nagmana ng langit na nanginginig na espiritual na enerhiya ng Mount Samero. Isa sa 4 na dakilang paraiso. Hindi ito mas mababa sa mga espiritual na bundok at lupain ng kayamanan ng 7 dakilang superpower. Kung hindi dahil sa bakal na utos ng sagradong kaharian, matagal na itong nagdulot ng madugong labanan para dito. Sa ngayon ang iniisip ni Ding Linger, na may katayuan at lakas si Li Yun Xiao, at nagtataglay ng espiritual na lupain tulad ng Yanwu City. Kaya niyang magtatag ng sarili niyang sekta sa hinaharap at mabuo ito sa isang pag-iral na katumbas ng 7 dakilang superpower, tulad ng isang mahalagang pag-aari. Napahawak na lang ito sa kanyang mukha at mula, at binigay nito sa kanya ng walang kaunting pag-aalinlangan. Nagsalita naman si Liang Yuyi. Dahil handang isuko ni Li Yun Xiao kahit Yanwu City, tapos wag nang dagdagan pa ang kanilang usapan at pwede nang magsimula ang martial duel. At gamitin ang kanyang buhay upang gumawa ng isang huling kontribusyon kay Ding Linger at ito'y naghanda na para sa kanilang labanan. Subalit bigla naman siyang pinatigil ni Li Yun Xiao, na kanyang hindi inaasahan. At sinabihan niya si Tang Xin na hindi masyadong masaya ang manunood kapag wala silang pastahan, laging may taya sa panahon ng martial duels, at hindi sila makakagawa ng exception sa pagkakataong ito. Ngunit napaisip naman ang dalawa nitong disciple na ang kanilang master ay sumisipa na ang instinct sa pagsusugal. Wika naman ni Chen Wudi, na si Yuyi ay isa sa ilang nangungunang eksperto ng bagong henerasyon ng Merchant Alliance. Mahirap sukatin ang kanyang lakas, sa mga younger generation, si Li Feiyu lang ang maglalakas loob na mag-claim na talagang mas malakas. Bagamat si Young Master Yun ay nasa Martial Emperor realm lang, naglalabas siya ng misteryo at mukhang marami siyang trump card, mahirap itong ilagay. At siya ang magiging buki nila ngayon, malinaw na underdog si Li Yun Xiao, kaya 1-1 ang pagtaya sa kanya para manalo, 2-1 ang pagtaya kay Liang Yuyi, at ano sa tingin nilang lahat? Sa mga ipinahayag naman ni Chen Wudi, ay napahawak naman sa baba si Tang Xin at wika nito na ang mga posibilidad na ito, na nabubuhay sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, ay tila patas at makatwiran. At sa tahimik lang na si Li Feiyu ay biglang nagsalita na gusto niya ring maglaro, at kanilang ilagay siya sa kanilang bilang. At saad pa ni Tang Xin, na sa totoo lang wala siyang makitang paraan para manalo si Li Yun Xiao. Pero gusto nito na lagi siyang tumaya sa Dark Horse, at tataya siya kay Li Yun Xiao para manalo, at kanyang inilabas ang token na 10 million mid-grade yuan stone. Ngunit binigyan naman siya ni Li Yun Xiao ng middle finger dahil ang kuripot nitong magtaya. Napangisi naman si Chen Wudi na sa 10 milyon tumataya lang siya talaga para sumaya. Sa tinura naman ni Chen Wudi ay biglang natawa naman si Tang Xin. At siya ay magdaragdag ng 100 milyong mid-grade yuan stone ngunit ang 100 milyon na ito ay itinaya niya kay Liang Yuyi para manalo. Natuwa naman si Chen Wudi. Nasa lahat ng naroroon, bukod sa mga tao sa Tianyuan Chamber of Commerce, siya ay siguro ang pinaka-nakakaintindi kay Li Yun Xiao sa kanyang lakas. Nasimula nitong nakasama sa Mount Meru. Ang batang ito ay naglakas loob na labanan ng isang buhay na nakakatakot gaya ni Di Jia sa kanyang maliit na Martial King cultivation. At ngayon ay nakarating na siya sa Martial Emperor realm. Hindi siya maniniwala kung sasabihin ito sa kanya na wala siyang kapangyarihan upang labanan ng isang martial venerable. Agad din naman lumapit si Elder Zhang. At sinabihan niya si Young Master Chen Wudi na maglakas loob siyang magbukas ng taya na may napakalaking pagkakaiba sa lakas. At siya man ay matalo ng 2-star Martial Emperor si Liang Yuyi. Kung mawala ang 50 bilyong yuan stone niyang mga yan,
Tatanggapin ito ng maganda. Ngunit wika naman ni Chen Wudi kay Elder Zhang na sila ay matalo kung sakaling mananalo si Liang Yuyi. Sa kabilang banda ipinagsigawan naman ni Elder Shu na ang kamangmangan ay kaligayahan. At siya ay tataya ng 50 bilyong yuan stone kay Yuyi para manalo, at kung nangangahas ba siyang tapatan ito. Ikinabigla naman ito ni Chen Wudi. At ito'y pinagpawisan ng malamig. Na ang 50 bilyong yuan stone. Sapat na yun para durugin ang isang maliit na kamara ng commerce. Kahit na ang 7 higanti ng alyansang merchant ay hindi maaaring pakilyusan ng halagang yun ng basta-basta, kung sakaling mananalo siya kailangan niyang magbayad ng 25 billion. Sapat na yun para patayin siya ng kanyang ama. At tumaya din ng ibang martial artist. Ng 100 milyon para kay Yuyi. At tumaya pa ang iba na umabot din 300 milyon para kay Liang Yuyi para manalo, at may nagpahabol pang tumaya ng 1 bilyon. Sa kaganapang ito ay parang lumipad na ang kaluluwa ni Chen Wudi dahil lahat ng pusta ay nakataya kay Liang Yuyi. At walang tumaya kay Li Yunxiao bukod sa 10 milyon ni Tang Xin. Nanlumo si Chen Wudi at sinabihan niya ang mga ito na masyado silang galit tumaya, at umabot na sa 200 bilyon ang kanilang taya, sinusubukan ba nila siyang patayin? Natawa naman si Tang Xin at wika nito na ito ay mas angkop kay Young Master Wudi status ang katapangan. Ngunit biglang napatigil sa paglugmok si Chen Wudi matapos niyang makita si Li Yunxiao. Nagpipigil naman ito sa galit at agad naman niyang sinabihan ito na may laban siya at ano ginagawa niya dito. Agad naman itinuro ni Li Yunxiao ang lamesa kung nasaan ang pangalan nito at gusto niyang maglagay ng taya sa kanya para manalo. Hindi naman inaasahan ng lahat kung saan ba kumukuha ng kakapalan ng mukha si Li Yunxiao at nakuha pa nitong tumaya at hindi nito iniisip ang kanilang labanan. Sa kaganapang ito ay napaisip naman si Chen Wudi dahil kalmado lang si Li Yunxiao at ito'y kumpiyansa sa kanyang sarili. At sa huli ay napapikit na lang ito at wala nang nagawa. At ilang sandali lamang ay inilapag na rin ito ang 50 billion kay Li Yunxiao nang wala ng pag-alinlangan. Ngunit sa kanyang ginawa ay labis naman na nabahala si Elder Zhang dahil napakalaking mawawala sa kanila kung sila ay matalo. Agad naman ibinaling ni Elder Zhang ang tingin nito kay Li Yunxiao. Namukha lang siyang ordinaryong 2-star martial emperor, at ano ang pinagbatayan ni Young Master Wudi sa kanya? Nagulantang naman si Ding Linger. Ang Tianyuan Chamber of Commerce ay tumaya kay Li Yunxiao para manalo ng 50 bilyong mid-grade yuan stone. At ganun din si Mo Xiaochan na isasangla nito ang kanyang Heavenly Punishment Demon Slaying Sword ng 50 bilyong yuan stone at tataya kay Young Master Yun. Wika pa ni Ding Linger. Sa ngayon, ang Tianyuan Chamber of Commerce at si Young Master Yun ay sabay na bumangon, ngunit ang laki ng 50 bilyon yuan stone. Saad din ni Mo Xiaochan na kung matalo si Young Master Yun, at siya ay matatanggalan ng ulo, at anong silbi pa ng espada nito? Ngunit hindi naman mapakali si Hao Lian. At hihiram siya sana sa kanyang senior brother, at kanyang gagamitin ito ngunit hindi ito naglakas loob sabihin ito. Sa mga oras na ito ay iniisip ni Chen Wudi. Na bagamat may gap pa rin sa pagitan ng mga taya sa magkabilang panig, malapit na sila sa balanse, kahit sino ang manalo, hindi siya masyadong matatalo. Agad naman na inilabas ni Li Yunxiao ang Southern Fire Gold's Crystal Sources at kanyang isasangla ito para sa 50 bilyong mid-grade yuan stone at tataya sa kanyang sarili para manalo. Ikinabigla naman ito ng tatlo dahil sa inilabas ni Li Yunxiao. Agad naman kinuha ni Elder Zhang ang isa. At kanyang sinuri ito na ito talaga ang Southern Fire Gold Crystal Sources. At napakarami nito na babahala siya na hindi ang Leifeng Chamber of Commerce ay wala ito masyado. Nagtataka siya kung saan ito nakuha ni Li Yunxiao. Sa kabilang banda si Liang Yuyi at nakita niyang bumaba natin si Li Yunxiao. At ito'y nagpasalamat sa kanya na ang mga pinagmumulan ng kristal ay kailangan niya ito. At sa paglapag naman ng ating bida at sumagot naman ito na huwag siyang magalang, at hindi niya ito hahayaang makuha niya ito, ang mga kristal na tambak na mga stone yuan ay inaasahan niya ito. Wika naman ni Liang Yuyi. Na alam niyang mayroon siyang mga trump card at itinatago ang kanyang tunay na lakas. Kaya't sa tingin nito ay magiging kawili-wili ang pakikipaglaban sa kanya.
Ngunit talunin, iyon ay isang biro, ngumiti naman si Li Yunxiao at mariin nitong sinabi na sa kasong yun, maglalagay siya ng isang biro na kaaway para sa lahat na tamasahin ngayon. Sumagot naman si Liang Yuyi na kung gayon, huwag na silang mag-aksaya pa ng oras, at ito'y naghanda para sa kanilang labanan. Ngunit kalmado lang si Li Yunxiao habang pinagmamasdan siya nito. At agad na rin umalis ang apat sa mangyayaring labanan ng dalawa. Nagsaad naman si Ding Linger na mag-ingat si Li Yunxiao ngunit sinabihan naman siya ni Yun Xiang na magtiwala na lang sila kay Young Master Yun. Nagsaad din si Hao Lian na walang pag-alinlangan na magiging hadlang lang siya dito, nag-aalala lang siya para sa wala. At wika din ni Mo Xiaochan na kailangan niyang baguhin kung paano niya siya hinarap sa lalong madaling panahon. Napangisi naman ng bahagya si Li Yunxiao na maraming mga eksperto ang naruroon. Kaya hindi maginhawang gamitin ang hindi masisirang golden body at ang tatlong anyo ng espada. Kung may makatuklas ng katotohanan, ito ay magiging isang sakuna. Ngunit nakaisip naman ito ng paraan na kahit na hindi ginagamit ang mga galaw na iyon. Nasa kanya pa rin ang kanyang gourd boy, ang paggamit sa kanya ay mambubuli kay Liang Yuyi na medyo overkill. At sa oras na ito ay umatake na si Liang Yuyi gamit ang kanyang sibat. Sa sandaling ito ay nagsimulang gumalaw naman si Li Yunxiao. At kanyang iniiwasan ang mga atake ni Yuyi habang ito'y nakapikit na parang sumasayaw lang. At sa kanyang pagdilat ay ginamit nito ang kanyang kamay at ginamit nito ang maliit niyang golden body para hindi mapansin ng manunood. At ito ang kanyang pinansalag, at matagumpay naman niya itong nagawa. Hindi naman inaasahan ni Liang Yuyi na parang pinaglalaroan lang siya. At ito'y sumugod ulit at nagpakawala ng ilang was-iwas ng kanyang sibat at lumabas dito ang hugis butterfly na enerhiya. Napa-atras naman ng bahagya si Li Yunxiao para umiwas. Sa kabilang banda, habang nanunood ang dalawa, ay biglang nagsalita si Elder Zhang. Nakakaiba talaga na si Li Yunxiao. Palagi siyang nagmumula sa kapangyarihan ng isang two-star martial emperor. Ngunit paano siya makakalaban ng kapantay ni Yuyi ng napakatagal? Tila ang isang malaking halaga ng puwersa ay direktang hinihigop ng kanyang pisikal na katawan, maaaring siya rin ay nagsasanay sa body cultivation. Dahil dito ay naalala ni Chen Wudi. Ang sinabi ni Di Jia na ang kanyang katawan ay medyo maganda, ito ay magiging isang perpektong cultivation cauldron para sa kanya. Bumalik naman ang eksena. At sa oras na ito ay lumiwanag na ang sibat ni Liang Yuyi dahil sa kanyang ginamit na Flowing Flame Heavenly Ring Bind 1 Chi 9 Suns. At kanyang iniangat ito at nag-iipon ito ng malakas na enerhiya. Sa kabilang dako, wika ni Hao Lian na tulad ng isang kapangyarihan at dominanteng puwersa, hindi nakakagulat na siya ay interesado sa timog na apoy na mga mapagkukunan ng kristal na ginto. Saad din ni Ding Linger na kung ano ang nilinang ni Liang Yuyi sa mismong landas ng elemento ng apoy. Kaya lang kumpara kay Sister Yun Xiang 9 Suns Divine Body, medyo inferior pa rin. Ngunit marihin naman na sinabi ni Yun Xiang kay Ding Linger na huwag siya nitong kutsain, dahil ang lakas pa niya ay mas mababa pa sa kanya. Ipinahayag naman ni Ding Linger kay Yun Xiang na huwag niyang ibenta ang sarili nito. Minsang sinabi ni Young Master Yun na si Gu Qingqing ng Divine Night Palace ang numero 1 tao sa mundo. At taglay niya ang 9 na araw na Divine Body, ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan, hinihiling niya lamang na huwag niyang kalimutan sa hinaharap. Dahil dito ay napahawak naman sa mukha si Yun Xiang at iniisip nito na madami bang sinabi ni Young Master Yun sa kanya, pero bakit hindi siya nagsabi sa kanya? At ilang sandali lamang ay natapos na rin si Liang Yuyi sa kanyang ginawa at agad na rin itong pinakawalan patungo kay Li Yunxiao. Ngunit sa mga oras na ito ay nakahanda na rin si Li Yunxiao para sa kanyang counter-attack at ginamit nito ang Green Lotus Sword Song. Bago tumama ito sa kanya ay binalutan niya ito ng kanyang teknik, na agad naman niyang nakontrol. Sa ginawa naman ni Li Yunxiao ay namangha ang dalawang elder. Na ang hakbang na ito ay masyadong napakatalino. Kung iisipin ay pinahina niya ang isang mabangis at makapangyarihang galaw. At ilang segundo pa ay sa isang paghawi lang ng espada ay mabilis itong bumulusok pabalik kay Liang Yuyi na kanyang ikinabigla.
Pinagpawisan naman ito na walang kahirap-hirap lang na napigilan ito ni Li Yunxiao at isa pa ay nagawa niyang ibinalik sa kanya ito. Sa oras na ito ay nakapikit si Li Yunxiao na parang wala lang sa kanya ang malakas na pag-ataking yun at nagawa lang niya itong mapabalik sa masusing pagkontrol sa panang-atake nito sa kanya. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang mga ibang martial artist sa kanilang nasaksihan. Ano ang nangyayari? Paano niya napigilan ang apoy ng araw na kapangyarihan ng isang peak 3-star Martial Venerable? Ito siguro ay dahil sa ice sword na yun sa kanyang kamay. Ang malamig na aura na nagmumula dito ay perpektong sumasalungat kay Liang Yuyi Flames on Fire. Ang espadang yun ay talagang pambihira. Ang malamig na liwanag na sinasalamin nito kapag nabuksan. Malamang na ito ay isang ikasyam na antas ng sandata, para sa isang 7 konstelasyon na dalubhasa sa larangan na gumamit ng isang ikasyam na baitang mystic artifact. At batid sa kanilang kaalaman nila na nagawa niyang makuha yun kaya bet nito na ibinuhos ng Tianyuan Chamber of Commerce ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa paggawa ng espadang yun para sa con. Yeah. Ngunit nagsaad naman ang isang martial artist sa pagkuha ng parehong babae at ang kapalaran bakit hindi siya gaanong pinalad. At sumagot naman ang isa na sisihin nito ang kanyang mga magulang sa pagbibigay sa iyo ng isang pangit na mukha. Sa isang basong na tulad niya sa tingin niya ay makakakuha siya ng mga babae nang hindi gumagastos ng isang kapalaran. Sa sandaling ito ay dalawang energies ang pagsilang ng yin and yang ang kanyang inihanda na tinawag niya itong yin-yang quadrant. At sabay pinaikot nito ang kanyang sandata at ilang segundo pa ay naging 4 suns na ito sa kanyang pag-ikot ng sibat nito. Natawa naman si Elder Shu. Na ang asul na lotus sword intent ni Li Yunxiao ay pinapahina ni Yuyin ang kanyang 4 suns na sabay-sabay na pag-ikot. Ipinahayag naman ni Liang Yuyi na kung hindi pa gamitin ni Li Yunxiao ang kanyang trump card sa lalong madaling panahon ay mamamatay siya. At sabay pinakawalan na nito ang hinanda niyang mapanindig balahibong enerhiya na mabilis na bumulusok ito patungo sa ating bida. At sa sandaling ito ay ginamit na rin ni Li Yunxiao ang isa niyang malakas na alas ang wind. At kanyang-kanyang pinakawalan ito at ilang segundo pa ay tuluyan ang nagtama ang kanilang malakas na atake. At makikita naman natin ang resulta na lamang si Li Yunxiao sa kanilang sagupaan, at madali lang niya itong nilalamon. Wika naman ng Elder ang 4 suns na sabay-sabay na pag-ikot ay nakulong ng unos na ito. Hindi naman makapaniwala ni Liang Yuyi sa ginawa ni Li Yunxiao at anong uri ng kapangyarihan wind ang lubhang kakaiba, mabilis nitong nilalamon ang kanyang flame sun. At ilang sandali lamang ay kanyang pinabalik nito ang kanyang panang-atake na agad niyang nagawa. Kung ganoon, hindi na siya magpipigil pa. At kanyang gagamitin ang malakas nitong alas at nagsisimula ng lumabas ang mga butterfly. At ilang sandali pa nagkakaroon ito ng bilog na enerhiya na nagpapahiwatig na malapit na itong matapos. Sa oras na ito natapos na rin siya sa kanyang ginawang paghanda at ang teknik na ito ay tinatawag na 10 suns na ang bawat isa nito ay hindi biro ang lakas. Sa kabilang banda, nabahala naman si Chen Wudi. Na ito talaga ang 10 suns in the sky na hindi niya akalain na kabisado niya ito hanggang sa mahusay na yugto ng pagiging perpekto. Wika din ni Elder Zhang na ang talento ng babae na ito ay tunay na nakakatakot, si Li Yunxiao ay nasa panganib ngayon. Paano niya haharapin ang malakas na teknik na 10 suns sky na ito? Natawa naman ang nakakaluko si Elder Shu. At sinabi nito na hindi na kayang madepensahan pa ito ni Li Yunxiao. At siya ay siguradong masusunog siya ng malutong. At sa pagkakataong ito ay handa ng pakawalan ni Liang Yuyi ito sa anumang oras. Nagsaad din ang Elder. Ganyan ganito na talaga kalakas si Li Yunxiao, para pilitin si Liang Yuyi na gamitin ang kanyang ultimate technique. Subalit sa mga oras na ito ay kalmado lang si Li Yunxiao habang pinagmamasdan niya ito, at kanyang iniisip sa ngayon. Kung ito ay bumagsak, kahit ang kanyang indestructible golden body ay hindi makayanan nito. Nagbigay naman ng hudyat ang Elder sa kapwa nitong Elder na gumawa sila ng array agad naman sumang-ayon si Elder Zhang. Ngunit wika naman ni Elder Shu na silang tatlo lang ay sapat na, at sabay silang nagtungo sa magkabilaan, at sabay-sabay silang nagkumpas ng kamay para sa kanilang gagawin.
At ilang segundo lang ay matagumpay naman nilang nagawa na makulong ang dalawa. Ito ang tinatawag na Martial Emperor Seal. Kaya nila ito ginawa ay para hindi magdulot nagmalawakang pinsala pag tumama na ito sa lupa. Sa kaganapang ito ay makikita pera nito kahit saang sulok ng lungsod, lalo na ang malakas na enerhiya na pinapalabas nito. Nagsalita naman si Liang Yuyi. At sinabihan niya si Li Yunxiao na siya ay labis na nagtataka kung paano niya ito haharapin ang kanyang tenson sa kalangitan at siya ba ay maglalaho na lamang sa hangin. Ngunit wala naman naging sagot dito si Li Yunxiao, bagkus nag-iisip nito kung ano ang kanyang gagawin. Sa sandaling ito ay pinakawalan na nito ang kanyang atake na 10 Suns in the Sky, Heaven Shattering at Earth Shattering. At mabilis itong bumulusok pa ibaba. Subalit hindi pa sigurado si Li Yunxiao sa kanyang gagawin. Sa kabilang banda, labis naman ang kaba ni Chen Wudi at sinabihan niya si Li Yunxiao na natigilan ba siyang lumaban, dahil malaki ang kanyang pusta kung sakaling matalo si Li Yunxiao. At wika din ni Tang Xin na hindi siya basta-basta sesuko. Napahawak naman sa mukha si Li Faiyu na hindi ba niya gagamitin ang mga galaw mula sa araw na iyon. At ang iniisip ngayon ni Li Yunxiao ay hindi niya ba dapat gamitin si Little Diamond o ang Imperial Dynasty Bell? O dapat tank na lang kasama nito ang Demon Sky Armor at ang Indestructible Golden Body, at masyadong maraming pagpipilian si Li Yunxiao kaya siya ay madaling malito. Sa oras na ito ay ginamit na rin niya ang Diversion to Conceal Sword Formula, pati na rin ang Demonic Dragon. Ngunit binaliwala na lang ito ni Li Yunxiao at hindi mahalaga kung kilalanin ito ng iba. Ang kanyang ginawa at kailanman ay hindi pa siya natakot na kahit sino man. Sa kabilang banda, natuwa naman si Chen Wudi. At sinabi pa nito na demonification kung ito ba ang kanyang trump card. Ngunit kabaliktaran naman ang dalawa ay makikita sa kanilang mukha na labis silang nagulantang. At wika ni Li Faiyu na ang kapangyarihang nagmumula kay Li Yunxiao, at ang sword intent na kanyang inilalabas, ay katumbas na ng Martial Venerable. At ilang sandali pa ay ginamit na rin ito ang Green Lotus Sword Song. Na agad naman itong bumalot sa loob ng seal na ikinabigla naman ng Elder. Hindi naman inaasahan ni Hao Lian na ang kanyang master ay sa ganitong critical na sandali ay ginamit nito ang sword formula. Ngunit napangiti naman si Mu Xiaochan na hindi siya nag-aalala sa kanyang master. Sa loob naman ng teknik ng ating bida ay naghanda naman ito para sabayan ang atake ni Liang Yuyi. At ginamit nito ang Sword Formula Star Annihilation at tuluyan ang nagkasalubong ang kanilang malalakas na atake na mapanindig balahibong enerhiya. Napatakip naman sa mukha si Yuyi. At napasabi na lang ito ang isang Heaven Shattering Sword Aura ay tulad ng isang shooting Divine Arrow, ay nagmamadali patungo sa kanyang 10 Flame Suns. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong sumabog ng malakas na may kasamang shockwave na umalingaw-ngaw sa kanilang lugar. Ngunit nakaramdam naman ng kaba ang tatlong elder na malapit sa nangyari. At sila ay naging pabaya, at ay ginulo sila ng mga bulaklak ni Li Yunxiao at nabigong makuha ang tilapo ng kinang ng espadang yon. Sa kabilang banda, sumambulat naman ang nakakasilaw na liwanag sa mga martial artist na nanunood. At sinabi pa nila napakalakas na puwersa. At kung patay na ba si Li Yunxiao? Sa salpukan na yun at tiyak na nilamon na siya ng apoy. Hindi nila ba nakita ang nakakatakot na dagat ng apoy sa loob ng barrier? Ngunit naramdaman nila ang isang walang kapantay na aura ng espada. At ang sensasyong yun ay halos natakot sa kanilang kaluluwa mula sa kanilang katawan, tila hindi ito mas mahina kaysa sa 10 suns na ito sa langit, nararamdaman din ng isa ito. Napaisip naman si Chen Wudi na kung ang 10 suns in the sky ay babagsak sa kanya, tiyak hindi niya ito kakayanin at baka masawi pa ang buhay nito. Ngunit sa kasamahan naman ni Li Yunxiao at nabalutan naman sila ng katahimikan matapos na saksihan ang mapangwasak na salpukan na yun. Sa isipan naman ni Elder Shu ay sa gayong sandali at kamatayan. Iniisip pa rin ni Li Yunxiao ang tungkol sa pagtatago ng mga bagay. Ano ba talaga ang sinusubukan niyang itago, sa pag-iingat na ang formula ng espada ay mayroong isang uri ng maruming sekreto, hindi yun ang mahalagang bagay sa ngayon. At malinaw niyang naramdaman na hindi patay si Yunxiao, halos hindi naman ito nasugatan.
At makikita natin ang barrier ay tinutupok ng apoy. At ilang sandali lamang ay makikita natin si Li Yunxiao habang unti-unti nang nawawala ang apoy. Sa oras na ito ay nakita natin na ginamit ni Li Yunxiao ang Bone Armored at ang kapangyarihang maiipon ng dalawang bituin na Martial Emperor. Ay talagang hindi sapat para harangin ang Ten Suns sa kalangitan. Gayunpaman, sa natitirang kapangyarihan ng apoy ng araw, ang pangunahing yugto ng kanyang hindi indestructible golden body ay halos makakamit ang balanse sa pagitan ng pinsala at pagbawi. Labis naman na nagulantang ang tatlo sa kanilang nakita at tinanong ni Li Feiyu kung ano ang bagay na ang ginamit ni Li Yunxiao. At saad din naman ni Chen Wudi na paano ito posible kahit na ang Ten Suns sa langit ay hindi siya kayang mapinsala. Natahimik naman si Elder Shu sa kanyang nasaksihan, at wika din ng isang elder. Na masyadong maraming sikreto ang lalaking ito, dapat niyang paalalahanan si Young Master na maging lubhang maingat kung makatagpo pa niya ito sa hinaharap. Ngunit hindi naman nagulat pa si Li Yunxiao kung nasaan na si Liang Yui kahit nasa loob sila ng shield. Siya ay nagtatago sa kawalan, isang makalumang galaw, ang espasyong ito ay tinatakan ng tatlong Martial Emperors na ito, saan siya maaaring magtago. At ginamit nito ang Spirit Net. Sa kanyang 8-tier Artificer Soul Power isang solong sweep lang ang kailangan, ngunit matapos nitong gamitin ay hindi naman siya makapaniwala. Nakakaiba walang spatial fluctuation, at hindi siya pumasok sa void, at paano siya nawala. At makikita naman natin ang isang slash na enerhiya ang bumulusok sa kanya. Sa kabilang banda, hinahanap naman nila si Liang Yui kung saan nagmula ang attacking yun, at hindi ito simpleng pamamaraan ng teknik. Ngunit agad naman itong naiwasan ni Li Yunxiao sa kanyang paglihis. At ilang segundo pa ay lumitaw ulit ang dalawang slash na hindi naman alam ng ating bida kung saan nagmumula ang direksyon ng attacking ito. Agad naman ginamit ni Li Yunxiao ang kanyang teknik at nalipat ito ng posisyon. Pinagpawisan naman si Shu at nanlaki ang mata nito at sinabi nito sa kanyang sarili na mad alien na paggalaw. Isang espesyal na kasanayan na magagamit lamang ng isang mahusay na artificer ng 8 baitang o mas mataas. Naging seryoso naman si Li Yunxiao. At sa ngayon ang kanyang gagawin ay hihintayin niyang umatake siya ng isang beses pa, at siguradong makakahanap na siya ng kapintasan. At sa mga sandaling ito ay makikita natin si Liang Yui na biglang lumitaw sa likuran ni Li Yunxiao at ginamit nito ang kanyang tricky na galaw.